at face shield. Kapag malapit na pong tumanggap ng komunyon, itaas ang face shield at tanggalin sa isang tenga ng tali ng face mask po. Tanggapin sa dalawang kamay ang banal na katawan ng Panginoon at huwag nang sumagot ng amen. Humakbang sa gilid at isubo ang banal na katawan. Pagkatapos isubo, isuot muli ang face mask at ibalik ang face shield at buong pitagang bumalik sa upuan at magdasal. At ikahuli po, ipinasya nating huwag nang dalhin sa upuan ang banal na katawan dahil sa panganib na ito ay malapastangan sa pamamagitan ng pagdadala ng bahagi nito sa labas ng simbahan. Ipinaalala ng malaking kasalanan ng hindi pagsubo ng buong banal na katawan po. Maraming salamat po. At ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalatihan sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagmisa ay si Reverendo Padre Benny Tuason. Sabi ng poong may kapal, akong siyang kaligtasan ng hirang kong sambayan ang tinutugon ko sa dasal na sagipin sa kaaway. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. May mga panahon na ang tingin natin sa Diyos ay unfair, no? Na hindi siya patas. Subalit sasabihin nga sa unang pagbasa ngayon na iba ang paraan ng Diyos. At mapakabubuti ayon sa ating pangalawang pagbasa kay San Pablo na siya ay ating pagtiwalaan, ialay natin ating buhay para sa Kanya. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ng ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa ay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ng Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa,
Ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat, magbigay galang sa mabuting balita. Aleluya, aleluya, kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng mga iba pa ring walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila ay upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon
ay tumanggap ng tig-isang denaryo. At ang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siguro sa pagninilay natin sa Ebanghelyo, balikan lang natin yung sinabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. At sana lagi natin itong ilagay sa likod ng ating isipan. No? Mamaya habang pinagninilayan natin yung Ebanghelyo. Ang sabi dito sa unang pagbasa, ang aking isipan ay di ninyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daan at isip ko ay hindi maabot ng inyong akala. Ibig sabihin, my ways are not your ways. Ang paraan ng Diyos ay kaiba sa paraan ng tao. O more accurately, we can say, mas magaling lagi ang paraan ng Diyos kesa paraan ng tao. At ang sabi nga ni San Pablo, yung pinakamatalino ng magagawa ng tao, yun ang pinakatangang magagawa na ng Diyos. Yung pinakamatalino ng magagawa ng tao, yun ang pinakatangang magagawa ng Diyos. Kasi pagdating natin sa Ebanghelyo ngayon, I think you would agree, and I would not fault you for that the owner in the parable was unfair. No? Quite unfair. Kung ang ating susukatin ay yung oras na itinrabaho at sagana, no, sa kanyang kinita. And I think even in offices or even in households, nangyayari yan. Ang pagkukumpara ay ginagawa kung paano tinatrato. No? Lalong-lalo na kung bagong pasok sa opisina o bagong empleyado, tapos pareho lang ng sweldo. Yan, tagal-tagal ko na dito eh. Pareho lang kami ng sweldo niyan. Ganon. Eh dito, ganon ang nangyari. Marami siyang hinire, inupahan sa iba't ibang oras. May nagtrabaho ng 1 oras, may nagtrabaho ng 8 oras, pero pare-pareho yung kanilang sweldo. At sabi nga ng Panginoon Kristo, ganito ang paghahari ng Diyos. Wow! Di ba? Wow! Ganito sa kaharian ng Diyos. Pero siguro pagka mas binigyan natin ito ng kalinawan, mas maunawa natin kung bakit. Unang-una, if you're talking about justice, no? Sabi nga ng amo dito, aba, hindi kita dinaya. Yun ang usapan natin. Usapan natin, nung hinal kita, no, yung mga unang nagtrabaho, I'll give you 1 denaryo. Siguro yung 1 denaryo, yun yung equivalent sa 1 araw na kita. Ibig sabihin, kailangan mong kumita ng ganon para mabuhay ka sa 1 araw. Okay? And so, yun ang binigay sa kanila. Pero, itong may-ari, yung pagkakagawa ng talinghaga ng Panginoon, maganda eh. Sinadya niya na makita ng mga unang nagtrabaho, yung mga huling nagtrabaho, kung magkano yung sasahurin. Eh yung huling
nagtrabaho na 1 oras. Pareho. Pareho yung kanilang sinahod. Kaya umangal. But, they got an answer. Yun ang usapan natin. So, hindi sila talaga pwedeng pumunta sa kahit saang husgado. And yet, still, quantitatively speaking, di ba? Kung pag-uusapan natin ay quantity, unfair nga. 8 oras, 1 oras, 8 oras ng trabaho, 1 oras. Pero, the fairness there is also, kung nalasin natin yung para kaya pa na pinagtrabaho mo, kung hindi mo rin lang bibigyan ng kita na sasapat sa 1 araw, di ba? Para kaya? Para saan pa yung tulong? And so, he was trying to be generous. And we always say that about God, di ba? That He cannot be outdone in generosity. Pero, okay, ito ngayon ang mahalaga dito. Ang talinghagang ito ay hindi tungkol sa sweldo. Far from it. Ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng tao. Okay? Ang tinutukoy ni Jesus dito, dun sa mga upahan, sila yung mga nagbabalik loob sa Diyos. Merong mga taong maagang nagbabalik loob sa Diyos. Merong mga taong medyo maaga-aga. At merong mga taong late nang magbalik loob sa Diyos. Himbang mamamatay na lang tsaka magsisisi. Anong point? Lahat sila, basta nagbalik loob sa Diyos, anumang oras, anumang sandali, pagkakalooban tayo ng kapatawaran. Pagkakarooban tayo ng kaligtasan. Again, baka may sisigaw na siya, unfair na naman, Father. Abay, ang tagal-tagal kong nagpapakabait. Magmula nung ako sinilang, ang bait-bait ko na. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling, and everything. Pagkatapos itong, pumatay ng tao, o kung ano mga ginawa niya. Tapos nagsisi, pagkatapos, you will just accept him and then let him benefit the kingdom? But it's true. Ganon. For there's no such thing, ito ang kaibahan sa ating talinghaga, there's no such thing as partial salvation. Di ba? Naisip niyo ba? Walang katiting o parte o walang 1/4, 1/2, 1/3 na salvation. Salvation is always full. And when it is given to the full. At sana kung hindi man tayo yon, wag naman sana tayong mainggit. Kasi yun ang sabi dito wala ba akong karapatan, di ba, na gawin ang aking maibigan o naiinggit ka lang? It's not the time to be jealous. I tried to find another answer to this and I found one. Naalala niyo yung talinghaga ng alibughang anak? Yeah? Meron dun, di ba, yung bunsong anak? Kinuha niya lahat yung kayamanan, winaldas, tapos bumalik. At nung bumalik, pinatawad nung ama at binigay lahat ng dati niyang mga karapatan. And here comes the elder brother. Remember the elder brother? Anong sabi niya? Katulad nung sinabi dito, ang tagal-tagal mo ako ditong kasama. Nagpapakabait ako, etc. Hindi mo ako pinagpatay ng isang maliit na hayop. Itong anak mong ito, that's how he called his brother. Itong anak mong ito, kinuha lahat ang yaman mo, ang mana niya. Pagbalik, pinagpatay mo ng guya. Tapos, ako, hindi. Di ba? Similar. But, how did the father answer? Maganda yung sagot. Ano yung sagot niya? Itong kapatid mo ay namatay, sabihin, sa kasalanan at bumalik. Dapat tayong magsaya kasi nagbalik loob siya. At ikaw, lagi kitang kasama. Ano ibig sabihin nun? That all along, you were with me, you were very happy, and you experienced all the graces from me. At sana yun din ang ating huwag kalilimutan. Huwag natin kainggitan yung mga nabubulid sa kasamaan at pinatatawad sa huling sandali. Hindi yung kinaiinggitan. Ang hirap ng buhay ng isang tao na makasalanan. Ang hirap, I tell you. You don't want to be in that place just because
you want also to benefit from God's forgiveness. Pero maganda ang buhay ng isang taong mabait. Magaan ang buhay ng isang taong mabuti. Kasi nga, nasa kanya na lagi ang grasya ng Diyos. And that cannot be taken away from us. And we should appreciate that. We should appreciate God's generosity. So, we go back to what was said in the first reading. Ang aking isipan, di nyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daan at isip ko ay hindi maaabot ng inyong akala. And maybe we can learn from Paul. Ngayon, sabi ni Paul, di ba? Ang aking buhay ay alay ko sa Panginoon. Anuman ang kanyang sabihin, sa buhay o kamatayan, aking gagawin. Dahil ang aking buhay ay ang aking Panginoon. In other words, yung pagtitiwala sa Diyos ay dapat nangingibabaw. At ang pagbabalik loob ng tao, ikinasisiya. Dahil yan ang ating Diyos. 4, siguro sa last point, who knows? Baka yung kinaiinggitan natin yon ay yung ating kamag-anak. O yung kiniinggitan natin yon ay yung ating minamahal sa buhay. At siguro, the most interesting part is this, baka yung kinainggitan natin yon ay yung sarili natin. So tayo tumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nababatay ang pagkamit natin ng paghahari ng Diyos sa ating pagpapakabuti ng walang hinihintay na kapalit. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan, na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Kaya buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa silang tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa gapila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabaho na may makatarungang sahod para sa lahat ng manggagawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga walang hanap buhay, naway huwag silang mawalan ng pag-asa at magsumikap na makatagpo ng disenteng trabahong makapagtataguyod sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Naway magbago ang aming puso't pamumuhay tungo sa pagiging tapat na mga katiwala ng sangkinapal sa halip na pagsamantalaan ito para sa aming pansariling kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Upang tayong lahat ay magpakatatag sa pagsagip sa nalalabing likas na yaman at manindigan sa ating bokasyon bilang mga mabuti at totoong katiwala ng Diyos
sa kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Upang ang karapatan ng bawat isa sa isang malusog at balanseng ekolohiya ay igalang at protektahan ng lahat ng mga nanunungkulan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Ama naming mapagbigay, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwasan namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami ay iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadikalaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, tong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pentulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Binigay mong mga utos para sundin ng malugod. Kaya't iyong itaguyod, landas ng puso ko't loob, ng utos mo ay masunod. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais
na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilud po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumintil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo
at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapagampon ng Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo pong lahat para sa ilang paalaala. Una, inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ginaganap na Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon na susundan na banal na misa sa alas 6 ng gabi. At ikahuli, magkakaroon po tayo ng kumpisal ng bayan sa darating na ika-26 ng Setyembre, Sabado sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at itutuloy ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.